Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan natin si Vice Ganda at saka si Banat Bay. Banat Bay, eto lang ang challenge ko kay Banat. Baka pwede naman akong pagbigyan ng iyong grupo sa isang matilinhagang debate. Pagdebatihan natin si Vice Ganda versus si Rodrigo Duterte. Pwede ba naman yun? Inaanyayahan ko yung mga team mo na banateros, kahit sino sa inyo. Pero mas maganda kung ikaw, tol. Ako naman, lalaban naman ako ng debate. Basta tama ang kalaban. Pero hindi naman pwede tayong laban lang ng laban. Anyway, pakinggan na natin to para magkaroon tayo ng konteksto. Hindi ko alam na binabasa ko ng malala kasi hindi ako nagsa-social media. Right after the concert, I just decided to rest because I was very, very tired. Okay. Physically, mentally, spiritually, I was very tired. Okay, so context lang talaga. Maraming vloggers kasi na tumitira kay Vice Ganda. Sagwanan, maraming vloggers na bumabash or nagki-criticize kay Vice Ganda. Pero ako, dati pa naman akong umaarit kay Vice Ganda. Dinidebang ko naman yan. Alam niya naman yan. Hindi ko naman tatago yon. Pero, and kung kakasuhan niya ako, okay lang din. Pero, ngayon, I am on the side ni Vice Ganda. Bakit? Kasi, I think, karapatan niya na i-joke si Pangulong Duterte. The guy is, laughable at best. Nakakatawa naman talaga si Duterte. Actually, dapat lang talaga na makulong si Duterte sa dahig. And dapat lang talaga na managot siya sa kasalanan niya sa mga pinaslang ng walang kalaban-laban. And you know, kung nag-jetski holiday siya, dapat lang napagtawanan yon kasi it's a fake promise na ginawa niya sa Pilipino. 'Di ba? Huwag kayong ma-offend mga DDS. Dahil ina-exercise lang ni Vice Ganda yung exercise niya, yung rights niya to criticize a public official. Previously, the president of the country. Tuloy. So sabi ko, papahinga lang ako, nagpunta akong Singapore. Tapos hindi ko alam, binabasa ko. Tapos sinabihan ako ng social media ko na, ng team ko na, huwag ka munang magbabasa. Oo. Kasi binabash ka nga. So huwag kang magbabasa. So hindi naman ako magbabasa. Hindi ako nagbabasa. Tapos sabi ko talaga, kaya nung sinasabi nila, are you okay? Sabi ko, okay ako kasi hindi ako nagbabasa. Pero alam ko kung anong nangyayari. Pero sabi ko, Lord, hindi ko naman hawak ito yung ni Melo Yapin. Cellphone ng mga tao. So hindi ko makokontrol kung anong ipipindot nila at ipopost nila about me. Sabi ko, wala na akong pakialam sa kanila. Hindi ko sila makokontrol. Pero sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. You control me. So he controlled me. So umuwi ako ng Pilipinas, bumalik ako sa Showtime as I was so okay. At pagbalik ko, meron akong bagong endorsement. Palakpakan! So yan, dyan yung starting point ng pagngaw-ngaw ni Banat Bay. Kasi ngumangaw-ngaw ka na naman, boy. Hindi ka na lang maging masaya para kay Vice Ganda. Kasi ba, inasar niya si Duterte na nakakulong sa dahig? Talaga naman yun. Totoo naman yun. Nakakulong sa dahig. Pakinggan na natin. Sige na. Ayaw ko na sanang banatan si Vice Ganda dito. Kaya parang requirement ba? Wala ba tayo dyan? Hindi, joke lang. Joke only. lang medyo hindi ko kayang palagpasin yung kanyang huling sinabi. Na kesyo pagkatapos daw siyang i-bash ng mga tao ay pinagpapala pa rin po daw siya ng Diyos. Totoo naman yun kasi meron siyang mga bagong blessings na dumating sa kanya. If you wanna believe it that way, ha? Pero pinagpapala siya kasi sikat siya. Hanggang ngayon sikat pa rin si Vice Ganda and marami pa rin darating na endorsements sa kanya until such a time na hindi na siya artista. What's wrong with that? Si Bossing nga Di ba si Bossing Vic, marami ring endorsement yun. Alam mo kung sino walang endorsement? Si Rodrigo Duterte! Teka lang. Bakit? Kasi nakakulong sa dahig. Malamang. Alam nga naman gumawa ng commercial doon. Tayo ka na lang ng cardboard. Talay. Alam mo, Vice Ganda, mahal ka ng Diyos. Walang question tungkol doon. Mahal ka ng ating Panginoong Yesus. Pero para sabihin mong pinagpapala ka ng Diyos, medyo sablay po yun. Paano naman? Mahal nga ng Diyos tapos pag pinagpala, ano yun? Hindi na, paano mo nalaman na hindi siya love ni Jesus? Nakausap mo ba? Hindi, kay Pastor Kibuloy. Alam mo kung sino talaga ang hindi mahal ng Diyos? Si Kibuloy. Alam mo kung bakit? Nakakulong
nakakulong at dadalhin daw sa America. Diba? Don't drop the soap. Adalay. Bakit? Sa tingin ko po, you are living in a sinful life. Alam mo, tol, ako, hindi naman ako Katoliko. Tandaan niyo yan. Hindi ako Katoliko. Actually, tawag nga nila sa akin, yung iba agnostic, yung iba atheist, pero ako, I don't necessarily believe in a God. Pero I admire people like Pope Francis, 'di ba? Si Pope Francis, alam mo ba, napaka-inclusive nung tao na 'yon. Sabi niya gano'n, who am I to judge people kung sino ang mahal nila? And he is speaking to gay people, okay? Kasi kung ang mahal ng isang tao ay kapwa niya lalaki and they are consummating the love, who am I to judge love? Oh. Diba? Ibig sabihin, even the church accepts people who love other men, who love etong mga gay people na to. And who are you, Banat Bay, to judge, to say na sinful yung buhay ni Vice Ganda? Kung totoong nagmamahalan sila nung kanyang jowa, ano bang pakialam mo? Alam mo, ang nakakatakot, yung pumaslang ng tao nang walang kalaban-laban. Kung may kasalanan at mapupunta sa impyerno, yung tao na yun. Actually, nakakulong na nga sa dahig! Kala nyo, seryoso? Hindi. Bakit? Ang kinakasama mo, kapwa lalaki. Lalaki ka, kapwa lalaki kinakasama mo, tapos sasabihin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Anong tawag mo dun sa mga blessings niya? Sino nagpala nun? Kasasabi mo lang, mahal siya ng Diyos. Alangan namang sino nagbigay nun, di ba? Mali ka, Banat Bay. Mali yung ipinaguhugutan mo. Huwag ka mag-preach kay Vice Ganda about right and wrong. Kung ang sinusuportahan mo ay isa sa mga taong umaamin na pumapasa lang siya ng tao. Di ba yung mga congressional hearing, yung mga Senate hearing, di ba sinabi niya, in his mouth, sinabi niya, and then you're going to castigate someone who just love one man, a man who loves another man. What's wrong with that? Si Pope Francis nga, accepted yung mga ganun. Sino ka? Sino ka para i-judge si Vice Ganda? Boy, ako never kong kinwestiyon yung pag-relationship ni Vice. Always lang dun sa issue tayo. Wala tayo dun sa tao. Kasi hindi yun yung point ng pagde-debunk. Hindi yun yung point ng kritisismo. Tuloy. Hindi ka kinukondinan ng Diyos tungkol sa ginagawa mong pero siya kinukondinan kasalanan. Pero gayon pa man, para sabihin mong pagpalain ka, medyo sablay po yun. Bakit? Kasi malinaw sa Biblia ang sinabi ng Diyos pagdating po sa homosexual. Yes, God loves you, pero hindi tama. Hindi rin naman tama ang pumatay ng kapwa di ba? Nasa 10 commandments yun, thou shall not kill. Kaya nga tayo may justice system na dapat pumaparusa sa mga lumalabag dito. Pero si Duterte openly says that I will, di ba? Why is it that when it's convenient for you people, dali-dali nyong inaarit si Vice Ganda, pero when it's not convenient for you, dali-dali nyong kinokondem yung tao? Why? Why is that? Why is the double standard prevalent sa mga DDS? Nakakainis. Anyway, tuloy na natin. Lagyan natin ng Lagyan natin ng pamantayan yan. Hindi tama yan. So para sabihin mong pagpalain ka, malabo yan. Sabagay, hindi pala pinagpala si Duterte kasi nakulong And ang masakit dito kasi, lamang na lamang itong si Sara Duterte sa survey. And if we're going to base it on that, baka manalo pa. So ako, nakikiusap ako sa inyo mga Lods. Marami pang kandidato. No need for, ako wala akong ini-endorse ng specific na kandidato. Sinasabi ko lang, vote wisely. Huwag niyo nang pabalikin tong mga to tsaka mga vlogger nila. Yayabang na naman yan. Nakala mo sa kanila Pilipinas. Anyway, teka lang. Okay. Siguraduhin mo kung sino nagpapala sa'yo. Hindi Diyos yan. So, same din kay Duterte, di ba? Same din kay Duterte, di ba? Anyway, mga kamats, mga kaibigan, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege, mga Lods.